Mga minamahal, yanda po natin ng ating mga sarili. Tayo po ay narito na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating po pagkikinig ng banal na salita ng Diyos. At kaya din po, tayo po muna ay panandaliang tumayo bilang pagbibigay galang po sa banal na salita ng ating malapangsos. At ito po ay pangaral sa atin at dadalhin ng ating minamahal na mga aral sa hapon na ito, ang ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Nanjing Manalang. Amen. Praise the Lord. Lord, sige. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo natin magkaisa na po manalangin mga kapatid ko. God bless you sa ating beloved preacher, Edward Garcia. Padayo launin ni Apo Diyos, kakabsat, hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. Purihan ta, dayaing Ginoo. Purihin ang Diyos. Singgit, hallelujah. Singgit, praise the Lord! Dalaygo ng Diyos. Tayo lahat ay magkaisang manalangin. Opo, pinakamamahal na Jesus, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa pinagkalubong tagumpay para po sa banal na gawain dito po sa dakong ito ng Pampanga, mahal na Panginoon. At salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng mga kapatiran namin nakasama, sa mga datihan, mga baguhan, mahal na Panginoon. Salamat po na marami, mahal na Panginoon. Maglangis mo sa pag-awitan ng joyful solemn, mahal na Panginoon, sa patutuo ng mga kapatiran, sa mga awiting papuri, ng mga awit, mahal na Panginoon. Salamat po sa gabay at patnubay mo, mahal na Panginoon, pinagkaloob mo ang kapuspusan na yung banal na Espiritu sa bawat sa amin. Napakatamis sa iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Napakasarap madama, mahal na Panginoon. Uriin ka, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Sa pangkalat ng panalangin na iniwanan sa amin ang beloved parents in the Lord, Evangelist Wildis Rad Almeida, and beloved Mama dear son, Pastor Lina Kumon Almeida. Pinakamama na Jesus, sa lumalapit sa trono ng biyaya, humingi po ako ng awa at habag sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng aking mga sasabihin sa aking bibig, mahal na Panginoon. Wala po akong magagawa kung sa akin, mahal na Panginoon. Sa pangkalahat ng panalangin ng aming mga magulang sa iyo, Father above dearest Jesus, I beseech you, Lord, to please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, O Lord God. Impart to them faith from the heart, to love their soul, love their salvation. Bless your word, Father above Jesus. Use me, Lord, to preach, deliver your gospel with love and power. I need more anointing, O Lord God. Thou sinabi ni Pindras, as kumain ka sa Mass, in Jesus' name, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive others. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat magsabing Amen. God bless you, beloved brethren. Makaupo tayong lahat mga kapatid ko. Purihin natin pinakamamahal na Jesus sa lahat ng ating mga kapatiran dito po sa Pampanga, sa ating mga galing po sa ating mga Karatig Outreach Station ng Pampanga, sa ating mga minamahal na mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, at sa ating mga viewers. Lord, beloved viewers, sa ating pong live streaming, at sa lahat po natin mga nanonood, sumusubaybay sa YouTube, sa lahat na po na ating mga kapatiran sa buong mundo. At tayo pinagpapabot ng marubdob na pagbati sa ating beloved parents in the Lord, sa ating Honorable Pastor Evangelist Wildis Rad Almeida, the entire prophet of loving God in our time, at sa ating beloved Mama dear Assistant Pastor Lina Kumon Almeida in heaven, at sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa lahat na po ng kanilang mga pamilya mula sa panganay hanggang sa bunso, sa ating mga beloved ministers, at sa lahat po ng mga apo at mga great-grandchildren ng ating parents in the Lord.
sa aking mga kamanggagawa dito sa lugar na ito ng Pampanga, sa ating beloved preacher Mars Pacton, at sa ating mga beloved preachers na nandyan, sa ating mga elders, sa lahat ng ating mga awit, huriin ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay na napakabuti ng Diyos, napakabait ng Diyos. Amen! Na kung saan sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, dumaranas man tayo ng mga kaunting pagsubok. Dahil pag masyadong malaki ang pagsubok, minsan nadadapa ng mga anak ng Diyos. Napapatalikod. Kaya yung pagsubok na dumating sa atin, kailangan ay konti lang. Small, medium, large. Dahil pag nag-double large na, parang mahirap na. Dahil pagkatapos ng maraming pagsubok, darating din ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala ba kayo diyan? Totoo yan. Dahil pagkatapos ng COVID-19, na how many years na hindi natin nagamit ang lugar na ito, ngayon, nandito na tayo. Amen! Kaya happy 38 years church anniversary. Huli man at huli, mapaabot ko pa rin ang pagbati sa inyo sa lahat ng ating mga naunang mga kapatiran. Kaya nga generation to generation ang nangyari sa ating gawain. From Manarang Compound, Mamukod Compound, sa nandyan, sa kabila, agad sa nakadako tayo dun sa Florida Blanca. Yan ang unang inasikaso namin pagkukusada. Napunta tayo ng Angeles, ng Nepo, at sa iba't ibang lugar pa, dyan sa may San Fernando, na naidaos ng banal na kusada. At salamat sa ating mahal Panginoon. Dahil sa lahat ng ating mga napagkusadaan dito na nauna, kasama natin ang ating beloved parents in the Lord. Yan ay isang bagay na magiging kayamanan natin at hindi natin pwedeng kalimutan yan. Amen! Dahil kung kakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos, sayang ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit kailangan nalalahanin pa mga gawa ng mga propeta? Dahil importante. Kaya sa ating mga apo, sa ating mga anak, mga children's choir, youth choir, finance choir, at sa ating mga magulang, sa lahat na nandito. Ako ay nagdaan sa pagiging binata. Hindi ako naging children's choir. Nakasampa kagad ako bilang finance choir. Dahil kukunti pa lang ang mga manggagawa nung panahon na yan. I was saved 1978. And I thank God, sa panahon ito, 2026, 48 years na sa paglilingkod sa mahal na Panginoong abang lingkod. Kung nakikita nyo man akong tumatalon at sumasayaw, dahil iniisip ko palagi, hindi ako si Haring David, pero nagawa ng Haring David na magsayaw sa Diyos, magpuri sa Diyos. Ang katangian ni David, siya po ay umaawit, nagpupuri sa Diyos. From the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Kaya lagi nating alalahanin yan. Dapat sa panahon ito, ituturo na natin sa ating mga anak, sa mga may pamilya, at dadaan ang panahon, yung ating mga anak magkakapamilya, tayo mga magulang magiging lolo, kung may lola pa, praise the Lord. Kailangan ngayon pa lang. Dahil alam nyo, nabuksan ang aking kaisipan nung nangyari ang 7.8 lindol. Alam nyo na yan kung saan lugar. Tinamaan ang Sarangani, ang Jensan, ang Davao, at ibang lugar doon. Hindi makakalimutan ng mga minamahal natin mga estudyante
June 8, opening ng klase. Ang ganda ng simula ng kalang pagpasok. Tuwan-tuwa ang mga estudyante. Makikita nila ang kalang mga kaibigan, mga kakilala, mga klase, mga teacher. Pero sa isang iglap, bumulaga kagad sa kanila ang lindol. Alam niyo, nakita ko doon na kapag ang tao pala nasa gipit na kalagayan, doon niya lang matatawagan ng Diyos. Kaya naging wake-up call para sa inyong abang lingkod. Dapat sa ating mga teacher, ma'am, sir, mga professor, hindi naman ako nagtuturo. Ito yung naging wake-up call lang. Imbis na flag ceremony kagad ang kakantayin, dapat magpe-pray muna sa Diyos. Kahit na iba't ibang klaseng sekta denominasyon ang nandoon, dapat nagpe-pray sa Diyos. Eh sabi ng Biblia, ang panalangin ng mga taong matuwid, pinagkikinggan ng Diyos. Kaya kung iisipin mo, isa ka sa taong matuwid, ang panalangin mo'y pakikinggan ng Diyos. Kaya doon ko nakita, nagsigawan ng mga nandoon, ang nang isinisigaw, "Help me, Lord!" Walang pangalan yung Lord na tinatawag nila. Tabang! Help me, Lord! Iligtas mo kami, Diyos ko! Ngayon, kung babalikan natin flag ceremony, muntik nang mangyari ang ending song ng flag ceremony. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Muntik mangyari. Pero may mga namatay pa. Na kung saan sabi nga ng Biblia, Philippians 1:21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Doon ko naisip, kung sa flag ceremony meron yon, ang mamatay ng dahil sa iyo, sa ating mga Kristiyano naglilingkod sa Diyos, meron din ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. At bago mangyari yan, doon sa lugar namin sa La Union, Holy Supper, pinatawag ko lahat, mga estudyante. That is Sunday service. Dahil tomorrow is Monday, open na ng klase. Pinatawag ko lahat ng mga estudyante. From elementary, high school, college, tsaka yung mga professor, pinatawag ko dun sa harap. Sabi ko, hindi namin kayo kayang proteksyonan, mga apo, mga anak. Kami mga magulang, mag-aatid lang sa school. Bibigyan kayo ng baon, ng pera, ng inyong pamasahe. Pero pagkatapos yan, di namin kayang proteksyonan kung anong mangyayari bukas, Lunes. Nabanggit ko nga yan. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa inyo. Kaya dapat lahat, nagpe-pray. Pinag-pray ko lahat ng mga estudyante. Pinalapit ko lahat sa harap. Pinatawag ko lahat. Dahil lang nabanggit ko, hindi namin kayo mapoproteksyonan bukas kung anong mangyayari sa inyo. Hindi kayo maiingatan. Wala kami doon sa eskwelahan. Kaya lahat mag-pray na ngayon. Yung iba ko, sabi ko, Lord, kayo, Lord, mag-pray. Nag-pray ako, pangkalahatan. Mahal na Panginoong Jesus, purihin ka, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Hindi namin kayang ingatan ng aming mga anak. Binanggit ko pa, mahal na Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, na opening ng klase tomorrow, Monday, June 8. Proteksyonan mo ang iyong mga anak. Pagkatapos nun, hindi pa tayo nakakasarap ng tulog. Klase na. Pag-open pa lang ng balita, kumalat kagad, naglindol, 7.8. Kaya pala isang beses, galing ako rito sa ating Pampanga outreach, nag-fasting ako ng January, 18 days. From January 1 hanggang 18, nag-fasting ako. Umuwi lang ako dahil mag-asikaso na kami ng crusade. Inasikaso ko muna. Tapos bumalik ulit ako. From February 1 hanggang February 14, bumalik ako at nag-fasting uli. Sabi ko, mahal na Panginoon, patuloy mo kong binibigyan ng kalakasan. Yung pala,
kinabukasan, Marikina na tayo, church anniversary. Kaya sabi ko, Malapay, napakabait mo. Napakabuti mo. Sinabi ng Malapay noon sa akin, na kung saan sabihin sa lahat ng mga kapatiran, nandyan ba kayo? Pumalakpak muna tayo sa ating Malapay noon kung nandyan kayo. Everybody say, praise the Lord! Sabihin sa lahat ng kapatiran, huwag magpapaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Hesus. Yung pala, pagkatapos nun, sabi ko, Mahal na Panginoon, kausap ko Mahal na Pastor. Pagdilat ko ng mata ko, wala na akong kausap. Yung pala, nag-vision ako, kaharap ko siya ng umaga na yon. Pagkatapos ko mag-fasting, kinilabutan ako, pinagpawisan ako, samantalang nasa air condition room ako, nagre-relax dahil galing ako dito, may ang katawan. Sabi ko, Mahal na Panginoon, iba to nangyari. Sabi mo, huwag magpapaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi lang akong kinakausap, kundi lahat na ng anak ng Diyos. Huwag tayo magpabaya sa paglilingkod sa Diyos. Lagi nating alalahanin kung paano tayo naabot ng prayer ng man of God, ng prophet of God, sa ating huling kapanahonang ito, na tayo lahat ay tinawag, pinili ng Diyos upang maging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na walang hanggan. Meron tayong mga karamdaman, pinagaling na mahal na Panginoon. Lahat tayo ay nagkaroon ng mga karamdaman. Pisikal, iba-ibang klaseng karamdaman. Kaya yung iba sa atin, yung iba, nagkaroon na ng iba't ibang klaseng natikmang gamot sa pisikal. How about yung ating spiritual? May karamdaman din yan. Yung ating mga kaluluwa. Buti lang yung ating pisikal, alam natin. Nasasaktan tayo. Pag nakakagawa tayo ng mali, minsan merong kurot, merong palo ang Diyos. Pero yung ating kaluluwa, pag ikaw ay nasumpungan na nagkakasala, patuloy kang gumagawa ng kasalanan, tandaan mo, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Pagkatapos ng kasalanan, paghukom na kagad darating. Kung masumpungan ka ng Diyos sa iyong pagkakasala, dalawang lugar lang, langit at impyerno. Ngayon kung ikaw ay malapit sa Diyos, pinagpala ka dahil ang Diyos ay kasama mo sa langit para magmana ka ng buhay na walang hanggan. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen! Kaya kung ikaw ay malayo, nandito ka na sa chapel, nandito ka na sa gawain ng mahal na Panginoon, lalayo ka pa. Sino matatagpo mo sa labas? Kaibigan? Kakilala? Mga barkada? Yun nga, ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya ayaw nilang pumunta rito. Dahil mas gusto nila yung mapahamak sila. Pero ikaw na nandito na, huwag ka nang aalis. Huwag ka nang bibitaw. Huwag ka nang manghina manlupaypay, sapagat ang Diyos ay kasama mo. Kahit saan ka pumaroon, ang Diyos ay kasama mo. Pinapaintulutan ng Diyos ang trial sa atin. Dahil pagkatapos ng pagsubok, darating naman ang blessing. Sabi nga natin, grabing pagpapala. Hindi natin alam kung saan ang gagaling, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Kaya siguro nagulat yung mga kapatiran, ganito ang aking buhok. Kasi ganito yung aking buhok nung kami nag-start dyan sa Manarang Compound. Grabe. Naalala ko pa. Sabi ko, ibalik ko nga. Bakit? 38 years na kayo dito eh. Pero ang pakiramdam ko, parang ako'y bata pa. Everybody say, praise the Lord! 38 years na kayo. Ay, grabe. Dagdagan nyo lang ng konti yan, plus 28. Yan ang edad ng inyong OP. Pero nakakakilos. Nakakasayaw. Oh? Nakakatalon. Yan ay extra blessing ng mahal na Panginoon.
Kapag nandito ka, ang tatanggapin mong pagpapala agad, physical blessing, good health, material blessing. Magkaroon ka ng sasakyan kahit hindi ka marunong mag-drive. Amen! Magkaroon ka ng bahay, house and lot pa. Magkaroon ka ng pinansyal. Magugulat ka na lang, marami ng laman ng GCash mo. Amen! Magkaroon pa na laman ng BDO mo. Grabing pagpapala. Physical, material, spiritual. How about, yan ha, spiritual. Pag pahina-hina ka, mahina ang spiritual blessing. Pero pag malakas pa, sabi nga ng Biblia, fight a good fight of faith. Ang pakikipaglabang ito ay hindi para sa ating sarili, kundi pakikipaglaban ng Diyos para sa sanlibutan. Dahil ang Diyos natin ay nagtatagumpay. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Amen! Kaya lahat ng nandito, ang perpektong plano ng Diyos sa bawat sa atin, dalhin tayo sa langit upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yan ang perpektong plano ng Diyos. Huwag mong pangunahan ng Diyos sa pagpaplano sa buhay mo. Dahil pag ikaw ang nagpaplano sa buhay mo, baka bukas makalawa, madapa ka. Matisod ka. Tingnan nyo lahat, oh. Pag ikaw ay titingin sa kapwa mo, ang makikita mo yung kahinaan niya.